Next ay video recording. Okay? Video recording. So sa video recording kasi, hindi ko naman to mabubuo lahat. Ano? Maraming pwedeng i-discuss. Pero I will talk about lights. I will talk about lights and audio. No, since ito naman yung mostly kailangan ng mga tao, no? Paano ba masiset up yung light, yung audio, ganyan. So, yun yung gagawin natin. And let's talk about first the lighting setup, okay? Ito yung, ewan ko kung napanood nyo na yung video na to, pero ito yung isa sa mga video na ginawa ko, yung comparison ng from amateur to parang pro, like a pro na kind of setup, no? So, ito hindi ako gumamit ng malupit na camera. Kung mapapansin nyo, yan, no? Cellphone lang, Huawei Nova 3, tagpa 5,000 lang ata yung phone na gamit ko. Pero ito yung kuha niya dati. I mean, nung una, nung hindi pa nakasetup yung light. Tapos, ito na yung naging kuha niya. Para na siyang pro, no? Parang, DSLR. Dahil lang sa lighting. Okay? Gusto nyo bang malaman paano to gagawin? Can you type light? Oh, yeah. Amateur ako. Nasa amateur ako kailangan. Let's go. Sige. Okay, step by step. Ito yung pwedeng gawin, ano? Bibigyan ko rin kayo ng parang suggestion na tools na pwede nyong gamitin na ilaw. Okay, yan. Marami daw. Kinakain daw siya ng techie things. Ito actually, pag nalaman mo lang tong principle na to, hindi mo kailangan maging techie, no? Basta alam mo yung prinsipyo. Okay, so ang first step, ang unang gagawin ay bago ka mag-ilaw, importante na patayin mo muna yung ilaw ng kwarto mo. Okay, sana sa program ko ginagawa namin to sabay-sabay eh. So, pero yon, ang unang gagawin, papatayin mo muna yung ilaw ng kwarto mo. Para nang sa ganun, matitimpla mo siya. Matitimpla mo yung mga bagay-bagay. So, okay. So, pag napatay mo na yung ilaw, ang next mong gagawin is to know this 3-point lighting, no? Ito yung 3-point lighting na tinatawag. Ito ang pinaka-basic na lighting setup, no? Para maging katulad nung kaninang like a pro yung lighting ninyo. Okay? So, ang unang mong gagawin ay syempre alamin mo kung saan ka pwesto as a subject. Either ikaw or kung meron kang subject, alamin mo dapat kung saan siya nakapwesto. At sobrang importante dito na ikaw as a subject, hindi mo tinatalikuran yung pader. Hindi ka malapit sa pader, no? Kung mapapansin nyo dito, ayun yung pader ko, yung may frame, malayo siya sa akin, malayo siya sa likod ko. So, importante yon para magawa tong lighting na to. So, kung minsan ako, yung ibang mga creator talagang parang nire-reposition nila yung yung camera nila or yung office nila, parang maging ganto. Ang goal lang naman, sana hindi ka nakatalikod sa pader. So, yan. Ikaw yung unang kailangan ma-figure out saan ka pupesto. Next mong kailangan ma-figure out kung saan naman pupesto yung camera. Okay? Saan ba siya nakapesto? Ako, talagang kinostomize ko yung computer ko ngayon na dapat mabilis lang ako makakagawa ng content. So, nasa harapan lagi lang yung camera ko. Minsan kasi habang nag-work, may naiisip akong content eh. So, pag may naisip akong content, sana mabilis na lang akong makapag-set up. So, ganun yung setup ko na meron ako ngayon. So yeah, next kailangan nyo ma-figure out saan nyo ipopesto yung camera. Okay? At anong camera yung gagamitin? Actually, kahit anong camera naman pwedeng gamitin. Ang next na kailangan ma-figure out ay yung key light o yung main source of light mo. Main source of light. Ang tinatawag dito ay key light. Ibig sabihin, ito yung pinakamaliwanag na kind of light na meron ka. And mas maganda na hindi siya nasa harapan ng sarili mo. Mas maganda na nasa kaliwang side or nasa kanan na side. Tulad nung meron ako ngayon, yung ilaw ko ito nandito sa side na to. Hindi ko lang mapakita pero nandito siya. So mapapansin nyo, maliwanag yun dito pero madilim yun dito. Madilim yung left side madilim yung right side tas maliwanag yung left side. Kasi yung main source of light ko nasa kaliwa. Okay? Ako ang ginagamit ko lang na key light ay etong LED panel light. No, mabibili nyo to sa Shopee or sa Lazada. Mamili na lang kayo kung anong klaseng stand yung gagawin ninyo or yung gagamitin ninyo. Ako yung ginagamit kong stand ang ginagamit ko ay etong nakaklamp sa table. Kasi para fix na lang siya. Ano rin siya, parang kumbaga space saver kumpara sa mga umbrella type of light. Ito panel lang, tas okay naman na. Okay? So yan, key light ang unang kailangan ma-figure out. Next ay yung fill light. Ito ay para ma-supplement lang yung ilaw na meron ka para hindi masyadong madilim yung kabilang side, no? Ang ginagamit ko ay widescreen monitor. Ginagawa kong white yung monitor,
tas white siya para lang magka-touch lang ng onting ilaw yung kaliwang, yung kanan na side ng mukha ko. Okay? And the next thing is yung accent light, or para magkaroon ng medyo aesthetic naman yung ilaw, yung video na meron kayo. Parang ako meron akong kulay blue ngayon dito, no? Ang ginagamit ko ay Ulanzi RGB light. Screenshot nyo na lang. Okay? Mabibili yan sa Shopee or sa Lazada. Okay? So, ang mangyayari ganito. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, like a pro na kind of lighting, na basically ito yung key light ko, LED panel, nasa kanan na side ko, nasa kaliwang side ko, tapos fill light mo, computer monitor para hindi masyadong madilim yung face ko dito, tapos yung accent light, yung RGB light nasa likod ko, nakapwesto siya sa likod para magka-branding lang ng onting blue yung yung quality. Gets? Yes. Pwede magtanong? Oo naman, sure. How much, yung tatlong lights na yun na you mentioned, magkano yung cost, total cost, pagbibili? Total, ito kasi, ito mga 600, depende, may mga ito 600 pesos. Yung ilaw kanina, ito parang 1,300, 1,200, mga ganun. Mm-hmm. So, wala pang 2,000 yung lahat. Affiliate link, wala akong affiliate. Sayang, sige. Thank you. Sayang. Yan, so yan yung ilaw na ginagamit ko. Next yung audio. Ang goal lang naman para maging malinaw yung audio natin ay to make sure na yung voice natin malinaw. No, ang goal lang naman ganon. So paano yun gagawin? Make sure na walang background noise or electric fan, or sana mahina lang electric fan, mga ganon. Or aircon, sana mahina. Basta make sure lang naman na maging clear. No, maging clear lang naman yung boses natin pag magsasalita. O kaya naman, get closer to the camera when you speak, no? Malapit ka dapat sa camera kapag gumagamit ka ng internal microphone ng camera, or gumamit ka ng earphone or headphone as your microphone, no? Or gumamit ka ng external microphone, no? Para maging clear. Yun lang naman yung, again, sana maging malinaw. Sana maging clear lang, hindi maging maganda yung quality. Ibang level na kasi yun. So, para hindi masyadong komplikado, as much as possible, maging clear lang yung boses natin. Okay? So, speaking of external camera, ito yung mga pwede mong gamitin, no? Na microphone. You can use Boya kung may plug pa yung microphone mo. Pwede mo tong gamitin. Wired microphone. Okay, screenshot nyo na lang. O kaya naman, USB microphone. Yung kung ako ngayon gamit ko, USB microphone. Pero meron akong OTG adapter or on-the-go adapter ba tawag dyan? Para makonect ko siya sa cellphone ko na iPhone. No? So, para magamit ko tong microphone na to, yan, as my microphone kapag ka magkikreate ako ng content. O kaya naman, merong Bluetooth microphone or wireless microphone na pwede mong bilhin. Dito wala akong mare-recommend, no, na microphone. Kasi nag-explore pa ako ng microphone na pwede, na affordable, na okay naman yung quality. So, pero yeah, pwede kang mag-search ng Bluetooth microphone. Okay? Sabi ni Joely, paano pag nasa labas or nasa ibang lugar ko maisip mag-film? Ano pwedeng alternatives? Actually, ang kailangan mo lang sa lighting to, no? Kailangan mo lang magawa yung prinsipyo. Nasaan ba yung araw? Nasa kaliwang side ba? So, pupesto ka dun sa, nasa kaliwang side dapat yung araw mo. Mga ganon. So, ganon. Importante lang na yung key light and main source of light and supplementary light nasa magkabilang side, hindi nasa unahan. Kasi pag nasa unahan, mangyayari sabog yung lighting sa mukha mo. Pagka nasa kaliwa, medyo may art. So, hanapin mo lang yung araw kung nasan siya. Okay? So yeah, gusto nyo ba ng technique para hindi na masyadong mag-spend ng oras sa pag-record ng video? Siyempre gusto nyo, di ba? Alam ka naman hindi nyo gusto. Sino ba nang ayaw, di ba? So yeah, ang technique lang, ako ginagawa ko to para mabilis lang yung pag-record ng video, pagsasalita sa camera. Una, isulat mo yung script. Pangalawa, pwede kang gumamit ng teleprompter para basahin mo na lang yung script. Okay? So, yeah. Gusto ko sanang i-discuss yung script writing pero baka kulangin. Pero importante pag magre-record ka ng video, sa akin hindi ako magaling na speaker eh. So, kailangan ko talagang isulat yung script bago ako mag-record ng video. So, write your script or you can use teleprompter. I'm using Elegant teleprompter para sa Android na phone. And I'm using teleprompter floating para sa iPhone. Ito yung itsura niya. So, mangyayari, magre-record ka ng video habang nagbabasa ka lang ng script, no? So, mas mabilis yung pag-record. Gets?
So yan, screenshot nyo na lang para makita nyo tong teleprompter app na to. Hi, Eb here. Thank you for watching this quick video about how to record your video. Sana meron kang natutunan or at least naging malinaw pa yung mga bagay-bagay sa'yo. Enough para makontinue mo na yung pag-create mo ng video. Kung meron ka pang ibang need malaman, feel free to let me know. Pero ito, mabilis lang. Kung feeling mo sobrang technical talaga, tapos time-consuming for you, then I want to invite you for a call with me para pag-usapan natin paano natin isa-solve together. Kung gusto mo nang personally kumbinsihin yung mga tao about your products or services pero overwhelmed ka sa mga technicalities, kung gusto mo nang ma-share yung insights and wisdom na meron ka pero hindi kaya ng schedule, or maybe ayaw mo nang mag-trial and error pa sa paggawa ng content pero at the same time ayaw mo na din namang pag-aralan yung mga detalye. Well, tara, mag-book ka ng schedule para pag-usapan natin kung paano ka either makakapag-start or paano pa mai-improve yung content mo. If you figure out natin yan together. Okay? So ayan, yung link nandun sa baba, schedule ka lang dyan.